umpisahan na po agad natin ito pong ating talakayan. Dito muna sa nakita po nating balita. Alam nyo ba may nakita akong post mga kababayan na kung saan mapapaisip kayo ng dahil sa ginawang paghahamon ni Basti Duterte dito po kay General Torre. Wala po siyang lulusutan dito mga kababayan na kahit na anong paliwanag. Dahil kung titingnan nyo, ayon po dito kay Logicenko, sabi niya po mga kababayan, anong katangahan to, Basti Duterte, para maghamon ka ng mas nakatatanda sa iyo. Pag nanalo ka, isa kang kupal na ng gulpe ng matanda. Pag natalo ka, isa kang kupal na ginulpe ng matanda. Pag di ka sumipot, hindi ka lang kupal, duwag ka pa. Wala kang pagkakapanalo. Yan po yung sabi dito mga kababayan. Dahil kung titingnan nyo, may mga post kahapon, eto pong si Ramon Tulfo, na kung saan mga kababayan, ito po ay patama ng matindi kay Basti Duterte. Kaya nga kung titingnan nyo, di ba nung pumutok itong usapin ng boxing match ni Basti Duterte at saka po ni General Torre, na ginawa ni General Torre na boxing for a cause, dahil nga marami tayong mga kababayan Pilipino ngayon ang nakakaranas mga kababayan ng pagkalubog sa baha, pinatulan na po ni General Torre yung hamon ni Basti Duterte na kahit na yung stamina ni General Torre mga kababayan hindi na po katulad ng dati dahil nga matanda na siya, kumagat pa rin siya doon po sa hamon ni Basti Duterte para lamang po sa ating mga kababayang Pilipino. Ngayon ang nakakapagtaka, bakit mukha po atang naduwag si Mayor Basti Duterte? Dahil alam naman po natin ang taong duwag, marami mga kondisyones mga kababayan na inilalatag yan para lang wag matuloy yung laban niya dun sa tao po na hinahamon niya. So ngayon kung titingnan nyo, basahin natin yung mga post mga kababayan ni Ramon Tulfo na tila di umano nagpakaba kay Mayor Basti Duterte. Ano po kay Acting Mayor Basti Duterte. Sabi kasi mga kababayan ni Ramon Tulfo dito, eto basahin po natin. Eto daw. Sabi ni Ramon Tulfo, post po niya ito yesterday. Sabi niya dito, kung matutuloy ang suntukan ni Davao City Acting Mayor Basti Duterte at PNP Chief Nicolas Torre, kanino ka pupusta na mananalo? Sagot mga kababayan ulit ni Ramon Tulfo, sa pagtanggap ni Torre sa hamon ng Acting Davao City Mayor, sinabi ng PNP Chief na dapat tumagal ang laban ng 12 rounds. At ang gusto ni Torre sa Araneta Coliseum pamandin ang labanan. Sino makikipagpustahan sa akin na ang mananalo ay si Torre? Yan po yung sabi ni Ramon Tulfo mga kababayan kasi predictable niya na ang mananalo po talaga dito si Torre mga kababayan. Kasi alam naman po natin, mas kilala ni Ramon Tulfo ang mga Duterte dahil matalik niyang kaibigan. Ito pong si dating Pangulong Duterte kahit hindi pa po ito presidente. At ang isa pa mga kababayan, alam ni Ramon Tulfo ang nangyayari at ginagawa ng mga anak ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, bakit nasabi ni Ramon Tulfo na sa labang ito ay panalo, ito pong si General Torre? So sabi pa dito mga kababayan, ito daw. Baka sa first round pa lang ay knockout na si Baste. Bakit? Sabi niya dito, bakit kanyo? Dahil abusado si Baste sa katawan niya. Bukod sa iyot ng iyot gabi-gabi, nagpupuyat at naglalasing si Baste. Madalas hapon o maggagabi na kung pumasok si Basti Duterte sa kanyang opisina sa City Hall dahil sa hangover gawa ng kalasingan. Kaya tambak ang mga papeles na kanyang pipirmahan sa kanyang lamesa. Paano siya tatagal kay Torre na madalas ay nagwo-workout, nag-eehersisyo tuwing umaga? Yan po mga kababayan yung sabi ni Ramon Tulfo. Kasi hindi po yan sa atin ang galing mismong nanggaling yan mga kababayan kay Ramon Tulfo na kung saan sinasabi niya dito na kaya daw matatalo itong si Basti Duterte bukod daw po sa bengbang ng bengbang gabi-gabi mga kababayan ay inaabuso daw po ni Basti Duterte. Ito daw pong kanyang pangangatawan. Anyway, shoutout po sa lahat ng Unity Clan Mega love shoutout po na napakasarap sa inyo Thank you po sa walang sawang pagsuporta At ang isa pa dito mga kababayan, lagi daw pong lasing etong si Basti Duterte at minsan nga daw po ay hapon na kung pumasok sa kanyang
opisina sa City Hall at minsan nga ginagabi pa mga kababayan kaya tambak na daw yung mga papeles na pipirmahan po nito. Ibig sabihin, bukod sa abusado at ampaw ang katawan ni Mayor Basti Duterte, hindi rin po siya nagtatrabaho bilang mayor ng Davao City. Kaya pala ganun na lamang mga kababayan ang nangyayari sa Davao City na kahit sinasabi po nila na pinupondohan ng napakalaking halaga, binabaha pa rin po. Dahil nga, hindi nagtatrabaho ng maayos yun pong mayor dyan. So ngayon, hindi lang yan. Yung unang beses mga kababayan na inupakan ni Ramon Tulfo ito pong kayabangan ni Mayor Basti Duterte. So basahin pa natin yung isa pang post mga kababayan ni Ramon Tulfo laban po dito kay Basti Duterte. So sabi dito, ngayong tinanggap na, ito daw mga kababayan ni PNP Chief Nicolas Torre ang hamon ni acting Davao City Mayor Basti Duterte na magsuntukan sila sa paninindigan paninindigan kaya ni Basti ang hamon niya. Kung hindi niya paninindigan ang hamon niya, magiging katawa-tawa si Basti. Lahat ng pamilyang Duterte ay magiging katawa-tawa din. Sana di na lang siya naghamon, di pa siya mapapahiya. Yan po mga kababayan, yung sabi po ni Ramon Tulfo. Eto, matalik na kaibigan to ni Digong Pero kung titingnan nyo mga kababayan, inuupakan niya itong si Basti Duterte dito. Kasi nga naman ang problema kasi mga kababayan kay Basti Duterte, putak ng putak, tapos ang pinakamasakla pa dito, hindi naman kayang panindigan. Tapos alam nyo pa yung nakakatawa dito mga kababayan, si Basti Duterte ang naghamon, pero yung mga banatae, yung gustong makipaglaban kay General Torre. Hindi ba kayo nahihiya niyan? Yung mga banatae dyan, ang lalaki ng katawan nyo. Yung hinamo ni Basti Duterte ng amo nyo. Alam naman po natin na may edad na. Tapos gusto nyo kayo pa ang pumalit kay Basti Duterte. Bakit? Dahil duwag ba yung amo nyo? Hindi kayang labanan etong si General Torre? At kailangan pa ng tulong ng mga banatae na vlogger ni Digong? Diba mga kababayan? San ba naman nagkatala lalaki ng katawan niya mga banatae na yan? Mga ampaw mag-isip. Bakit mga kababayan? Kung tutusin, dapat nga si General Torre pa maglatad ng kondisyones kasi alam naman po natin na may edad na etong si General Torre compare po dito kay Basti Duterte. Pero yung mga banatae na hindi nag-iisip, gusto pa nila na sila ang pumalit kay Torre mga kababayan, kay Basti Duterte. Bakit? Dahil ba duwag yung amo nila? Hindi ba kaya makipaglaban kay General Torre? Kaya kailangan ng saklolo ng mga banatae? Ganun na ba talaga mga kababayan? Kaampaw at kahina, etong si Mayor Basti Duterte. Ako nagtatanong lang naman. 'Di ba? Kasi mukha atang hindi po kaya ni Mayor Basti Duterte na panindigan po yung kanyang sinasabi. Kaya ang nangyayari mga kababayan, kumakampi sa kanya or sumasaklolo sa kanya yung mga banataing vlogger po niya. Bakit wala bang tiwala yung mga vlogger ni Digong kay Basti? Natatakot ba yung mga vlogger ni Digong na mapuruhan si Basti? Ako nagtatanong lang naman. Kasi parang ganun ang dating Kaya gustong saluhin nitong miyembro ng banatain ng mga vlogger yung responsibilidad na dapat si Basti ang sumalo dahil siya ang naghamon. Dahil siguro walang tiwala yung mga vlogger ni Digong na maipapanalo ni Basti Duterte yung laban kung sakaling matuloy. At siguro napapaisip din yung mga vlogger ni Digong na kapag umatras etong si Basti Duterte, magmumukha po silang kahiya-hiya at nangyari na nga. Kasi alam naman po natin, ang taong duwag at walang paninindigan, maglalatag yan ng napakaraming kondisyones. Baligtad nga yun nangyari Dapat si General Torre yung maglalatad ng maraming kondisyones. Kasi matanda na siya mga kababayan. At dapat hindi si Basti Duterte ang nagrereklamo at naglalatag ng mga kondisyones na yan. Kung hindi dapat, si General Torre. Saan ka ba naman nagkatala mga kababayan? Naghamon, pero yung naghamon, naglatag ng kondisyones. Anyway, mga kababayan, tuloy pa natin yan dito pa sa isang banat ni Ramon Tulfo, dito po kay Basti Duterte. Sabi pa dito mga kababayan, ito pa daw. Di ba naglatag si Basti Duterte ng mga kondisyones para lamang sa madalit salita, para lamang hindi matuloy yung laban po niya mga kababayan kay General Torre. Kasi nga naman, si General Torre makikita nyo ready na Di ba kahit matanda na mga kababayan nagpa-practice pa,
ng boxing para lamang pagbigyan yung kagustuhan ni Basti Duterte. Kasi maraming beses na niyang niyabang etong si General Torre. Una, yung sabi niya, sasampalin niya, etong si General Torre kapag ka nakita niya. Pangalawa naman mga kababayan, ilang beses niyang pinahagingan, eto pong si General Torre hanggang sa naghahamon na po siya ng suntukan kay General Torre. Ang tanong mga kababayan, ano ngayon ang itsura ng dignidad nitong si Basti Duterte? Ngayong pasimple siyang naglatag na mga kondisyones na nangangahulugan na umaatras na po siya. Dahil alam naman po natin, ang taong takot maglalatad yan ng napakaraming kondisyones para lamang po wag matuloy yung laban po niya kay General Torre. So ngayon, etong sabi ni Ramon Tulfo. Ito daw, basahin natin. Naduwag si Acting Davao City Mayor Basti Duterte nang pinalagan siya ni PNP Chief Nicolas Torre sa hamon niya na magsuntukan sila. May kondisyones ang mayor. Papayag siya sa boxing match kung lahat ng mga opisyal ng administrasyon ni PBBM ay magpapatest daw po ng ipinagbabawal na bato mga kababayan. Sa ipinagbabawal na bato, sabi pa dito, ayan na mga sinasabi ko. Mapapahiya si Baste dahil di niya pinaninindigan ang kanyang mga hamon. Sa mata ng taong bayan, siya ay duwag. Ayan sabi dito Talawan sa Bisaya, Kabarde sa salitang Kastila, Howard sa English mga kababayan. Ngayon, diba sinasabi niya na duwag yung gobyerno, sinasabi niya duwag si General Torre. Sino ngayon ang coward? Si Basti Duterte. Bakit? Naglatag siya ng maraming kondisyones Di na siya nahiya. Yung kalaban niya mga kababayan, mas may edad sa kanya, mas matanda sa kanya, tapos naglatad ka ng mga kondisyones para lang hindi matuloy. At saka yung pinakamasamang impact nito sa mga kababayang Pilipino natin, tandaan nyo, ayaw ni Basti Duterteng labanan si General Torre dahil charity boxing mga kababayan. Ibig sabihin, ayaw ni Basting tulungan ang mga kababayang Pilipino po natin. Dahil gaya nga po ng sabi ko sa inyo, kung may manalo or matalo sa kanilang dalawa, ang panalo dyan ay ang taong bayan. Bakit? Kasi yung pagpupustahan doon mga kababayan, yung mga sponsor doon, yun po ay mapapapunta sa mga kababayang Pilipino po natin na naapektuhan ng kalamidad po ngayon. Kaya nga sabi ko, kung matalo si General Torre, ang makikinabang pa rin yan taong bayan. Kung matalo itong si Basti Duterte, ang makikinabang pa rin po niyan ang taong bayan. Hindi naman po mga kababayan ang gobyerno, kung hindi ang mamamayang Pilipino. Kaya nga etong si Basti Duterte, yung mga didisit dyan, huwag kayong mapipikon. Ganito talaga pagka masyadong mayabang ang pinupuntahan mga kababayan, talagang sa basurahan. Ano po? Anyway, yung mga dyan yung mga didisit dyan, kalma lang kayo. Kalma lang. Sadyang ganyan. Meron tayo nabibitawang salita na hindi kaya nating panindigan. Sadyang ganon mga kababayan. Syempre, tao lang si Basti Duterte, nagyayabang at gustong magpa-impress sa mga didisit, pero hindi kayang panindigan yung mga binibitawan niyang salita. Kaya ngayon, ayon kay Ramon Tulfo mga kababayan, sa mata ng taong bayan, si Basti Duterte ay duwag. Sa Bisaya, Talawan, sa Kubarde sa salitang Kastila, Kubarde sa salitang Kastila at coward sa salitang English. Yan po ang tingin ng mga kababayang Pilipino natin kay Mayor Basti Duterte dahil nga ang dami po niyang kondisyones bago matuloy yung laban po nila ni General Torre. Isipin niyo mga kababayan marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang excited na mapanood ito at makita yung bakbakan nila ni General Torre. Kasi doon natin makikita kung hanggang saan tatagal etong si Mayor Basti Duterte. Diba? So ngayon, mga kababayan, bukod po sa taong bayan na naghihintay, meron din mga kababayan na nagbubuluntaryo na maging repre sa laban po ni General Torre at saka po ni Mayor Basti Duterte, at walang iba kung hindi po itong si Atty. Larry Gadon. So ito, panoorin po natin. Kung sakaling matuloy ang exhibition match na charity boxing fight ni General Torre at ni Basti, ay nagbo-volunteer ako na maging referee. Because I am worried that General Torre might inflict a catastrophic injury on Basti. Dahil yan si General Torre, astig yan. At merong iniinom yan na energy drink. Coffee. Ito, binigyan nga niya ako Itong coffee na ito ay talagang energy drink ito.
At kapag ka nakainom ka nito ay talagang astig na astig. At talagang malakas na malakas ang katawan mo. Kaya ako ay nagwo-worry dyan kay General Torre. Baka ma-carried away siya. Sabi dito, Boss Jake, si Shrek umepal. Si Jay Guevara ba? Alam niyo naman mga kababayan si Jay Guevara, yung mga matatagal dito, kilala niyo naman yan eh. May mga salita na hindi naman yan kayang panindigan. Alam niyo kung ano, sabi ko nga eh, kung lalaban si Jay Guevara kay General Torre, kahit kaming dalawa na lang, wala nang gloves mga kababayan, kahit sa kalsada na lang. Okay na ako doon. At masobrahan ang pagsusuntok niya kay Basti. At ayoko naman na magkaroon ng serious injury. Kasi biruin nyo alam naman natin mga kababayan, may edad na si General Torre at mukhang etong mga vlogger ni Digong, etong mga banatae, hindi yata marunong rumispeto sa matanda. Biruin nyo mga kababayan may edad na si General Torre pero gusto pang labanan ng mga banatae at gusto pa nila magpresenta. Hindi ba sila nahihiya sa lalaki ng katawan nila? Hahamunin nila mga kababayan yung isang tao na ang ginagawa lang naman ay nagtatrabaho. Tapos alam niyo mga kababayan kung bakit sinabi ni General Torre na yung boxing match nila ni Basti Duterte kung matutuloy ay for charity. Dahil nga gusto niyang tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. Tapos yung mga banataing vlogger, i-epal, nakala mo'y kalalakas naman. Sabi ko nga po sa inyo, yung mga matatagal dito, kilala ninyo yung umi-epal na yan. Ano po, kilala nyo po yan. Sa camera, oo, maangas. Pero sa personal mga kababayan, ampaw po yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Dyan. Dahil na ito naman ay isang sports game lamang at maganda nga ang layunin ni General Torre Astig na ito ay gawing charity fight. Kaya ako ay willing ako mag-volunteer na referee upang mabilis umaawat sa kasakali mang magkaroon na ng talagang sakitan. Kaya ako ay mag-volunteer. Referee Larry Gadon. Ayan. Kita niyo mga kababayan si Atty. Larry Gadon nagpresenta na po na mag-referee sa laban mga kababayan ni General Torre at saka ni Mayor Basti Duterte. Kaso nga lang ang problema mukhang hindi na matutuloy. Mukhang ang mangyayari dito drawing kasi yung naghamon mga kababayan noong pinalagan, nung hinamon, wala nagbigay ng kondisyones. Alam nyo naman, pag isang tao nagbigay ng mabibigat na kondisyones yan, ayaw po niyang matuloy yung laban. Ganun yon mga kababayan. Kaya nga sabi ko po sa inyo, kung magbibitaw tayo ng salita, dapat kaya po nating panindigan yan. At wala na dapat mga kondisyones kasi sa totoo lang, dapat ang nagbibigay ng kondisyones si General Torre kasi may edad na po si General Torre. At bilang pagrespeto sa matanda mga kababayan, dapat hinahayaan natin na sila ang unang naglalatag na mga kondisyones kasi alam naman po natin na si Basti Duterte bata pa at napakalaki po ng agwat ng kanilang edad. Kaso nga lang ang problema, masyadong bastos itong si Basti Duterte at mayabang kaya nung pinalagan, doon nakita ng mamamayang Pilipino at ng mga didishit na duwag talaga si Basti. Biruin nyo ano yung pinapakalat ngayon ng mga vlogger ni Digong? Mayor Basti, wag mong labanan yan si General Torre kasi pag natuloy yan at nasuntok mo yan, ang mangyayari dyan, ididimanda ka niyan, kakasuhan ka niyan, kaya talo ka lang din sa huli, Mayor Basti. Alam naman natin pare-parehas na very professional, etong si General Torre, kung ano yung kahantungan ng laban mga kababayan, yun na yun ang mahalaga, makinabang ang mamamayang Pilipino at makatulong sa taong bayan, yung laban na yon. Hindi na pinag-uusapan doon kung sino ang mananalo or malakas. Ang tinitingnan natin doon, yung malilikom na pera na dapat ay makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin. At yan po mga kababayan, sa mga interview naman ni General Torre, makikita ninyo na yan po yung lagi po niyang sinasabi. Ayon po sa kanyang trainer, yung kanyang stamina ay hindi na po katulad ng dati. Yung kanyang mga galaw mga kababayan, medyo mabagal na kasi matanda na nga. Etong si General Torre. Pero sinubukan pa rin niyang magbigay ng entertainment para po matulungan ang mga kababayang Pilipino po natin. At yan yung purpose kaya kinagat ni General Torre yung kayabangan ni Basti Duterte. Kaso nga lang ang problema, ayaw talagang tulungan ni Basti Duterte ang mga kababayang Pilipino po natin. Kaya naglatag na mga kondisyones mga kababayan para hindi po matuloy yung laban.